Magandang umaga po sa inyo lahat at welcome sa programang Tinig ng Masa. Okay, 1 na ng Disyembre, araw ng Lunes sa taong 2025. Magsama-sama po tayo sa kalating oras sa programa sa 90.3 Magic FM, katabay nyo. At ang inyong mga kasama, Rogelio Tonton Chavez is the best. Panalo tayo dito. Region 4A, Region 4B, buong bansang Pilipinas, lalawigan ng Quezon, lungsod ng Lucena, Barangay Babagdupay, lahat kayo ay binabati ni Congressman David J.J. Suarez. At good morning muna kay Congresswoman Ana Villarosa Suarez at Congresswoman Tina Talavera ng Alona Party List at syempre kay Boss Marvin Pasahol. Good morning. At mga taga-Ibabandupay natin tagapakinig, Ariel Perinya Paner ng Purok San Francisco. Makisig na makisig pa rin to. Sabi niya, I bless good morning po kay Aya de Guzman Silonga ng Purok Karachi, good morning. At sa ating taga-Purok Bagong Pag-asa, sa aking inaanak ni si Jerry Boy Vision, good morning. Ay, sa Riverside kay Ana, good morning ha. At sa baybayin ang former na Pangulo kay Jenny Minyosa, good morning din. Sa Market View naman tayo. Good morning din kay Louie Laguno, Taho at Freddy Babo. At ang masipag na si Mabel Piñano na nagninegosyo ng basahan, good morning. Kumusta na? Kumusta na taga-public market kung saan na dyan ating station, 90.3 Magic FM. At sa bahaging technical ang ating kasama, DJ Breaks. And Laureano Hantar. Aurea, good morning. Sa ating kasamahan, driver, jeepney driver. Magandang balita ha. Bukas nakaambang ang rollback naman na malaki-laki, 3 piso.
sa ating mga kasamahan dyan sa Dalaica ng mga masisipag na nagtatrabaho na gasolina, pawis yung padyaka at sa ribis ng tren ha. Yung ating mga nagmamaneho naman ng kanilang mga truli, magandang umaga sa inyo lahat. Kayo ba ay nanood ng mga balita kahapon at kaganapan sa Metro Manila? Ang dami na nag-arali, pero pag titingnan ninyo, mukhang na ang pagraraling ito ay talaga namang very normal na lamang ang tingin ng ating mga kababayan. Kasi sunod-sunod nga naman mula doon sa rally ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo na nawagan ng transparency and accountability. At itong ating mga iba't ibang sektor, kagaya ng mga taga-simbahan din Katoliko, ganun din ang sinisigaw, ang dinagdaglaang nila ay yung dynasty at pagbawal. Tagal-tagal nang pinapanawagan yan, pero hanggang ngayon nadyan pa rin. At ito Quezon Pride House Resolution 513 inihain bilang pagpupugay kay Atisa Manalo. Naku, natabunan nga pala ng balita ito ha. Candelaria Quezon, isang makabulang hakbang inihain ng mabawang kapulungan matapos ilatag ang House Resolution number 513 naglalayo magbigay parangal kay Miss Maria Atisa Manalo na kanyang pambihirang pagganap bilang kinatawan ng Pilipinas sa 74th Miss Universe na ginap kamakailan sa Thailand. Sa entablado ng Miss Universe, hindi lamang kagandahan at talino ay pinamalas ni Atisa, nagbigay boses siya sa karanasan ng bawat Pilipinong dumaan sa pagsubok, ngunit muling lumaban at bumangon. Ang kanyang sagot ay nagsilbing paalala na ang mga tatag at puso ng Pilipino ay hindi matinag saan mang panig ng mundo maririnig. Para sa mga taga-Quezon, lalo sa kanyang bayan sa Candelaria, si Atisa hindi lang beauty queen, siya ay simbolo ng tapang, galing at karangalang patuloy na inakit ng kabataang Pilipino. Sa paghain ng House Resolution 513, kinilala ng Kamara ng Tagumpay na Atisa hindi lamang personal na karalangan kundi inspirasyon sa buong bansa, lalo sa kabataang nangangarap na ipakita ang kanilang tuhusay at pagdating tablado. Tunay na kaiba at tunay na kahanganga at tunay na Quezon Pride, Sir Bisyong Suarez. Si Congressman David J.J. Suarez po ang naghain ito. At muli po yung ating mga inaasahang programa at proyekto ni Congressman David J.J. Suarez dito sa lungsod na Lucena. Itong ating hospital, nako, dire-diretso lang ho ang paggawa nito At muli nagpapasalamat ang mga nag-chat sa atin na salamat po Congressman at patuloy kami na nagkakaroon ng tupad dito sa lungsod na Lucena. Malaking tulong po ito lalo ngayong magpapasko. At naku, pati 500 pesos dito na sinabi ng DTI ay nababanggit na sobra-sobra nga naman sabi nila kasya na po ito sa amin, hindi lang magkakasa yung 500 pesos na sinasabi ng DTI. At mula naman sa Sariaya Quezon, salamat po Congressman sa farm to market road. Lalo ngayon magpapasko, napakinabangan namin to sa aming mga ani. Naku, may pasasalamat nga naman hindi mawawala. Ito lang ang tanging nyo pwedeng iganti doon sa ating mga diputado na kagaya ni Congressman David J.J. Suarez. At mamaya, basahin pa natin sa chat. Basahin muna natin itong mga nanonood ngayon. Leonera Perida Monsanto, sabi niya, good morning, taga-Ibabando pa dito. At ang makisig na kay kumpare kay paring Gerardo Marasigan ito yung Provincial Director ng TESDA sa Cavite, mahusay na Provincial Director ito. Isama pa rin natin ang Regional Director ng TESDA, si John Vic Ferrer, kaibigan din natin ito Kay Leonera Perida Monsanto, good morning po, good morning din. At sa ating kaibigan sa DILG, itong magandang lalaki, makisig, matalino at mabait, 4-in-1 ito, si Engineer Johnny Nobleza, good morning. Batiin din natin itong si
former General Eric Armamento ng alumni ng Maroons. So, sa lahat ng Maroons, Pangulong Reggie Reo, good morning, ha? At sa mga tao Gamma Pi Sigma na aking kinakanibang fraternity, magandang umaga sa inyo lahat. At ito, sabi niya, ano nga ba ang latest na pagbabawal ng mga e-bike sa may secondary road? Alam mo, maganda rin talakayin yan, Ariela Perinya Paner, Alam nyo, mga kababayan, itong pagbabawal ng e-bike, ang ating tingin dito, ang tingin ng tinindang masa rito ay paglalayo doon sa agwat ng mahirap at mayaman. Alam nyo kung bakit, Ariel Perinya Paner? Paano hindi maglalayo? Wala naman tayong pambili. Yung mga may e-bike, wala naman pambilihan ng mga magagarang sasakyan o yung mga ordinaryong sasakyan na lamang, hindi nila kayang bumili. Ay pag-iisipin mo, kasamang Ariel Perinya Paner, yung bisikleta nga, binibigyan ng bike line. Walang makina yun. Sinasabi nila, hindi daw ito marehistro sa LTO dahil walang engine. Pero may chassis, hindi, gawan nyo ng batas. Binenta nyo tapos hindi papakinabangan. Saan nyo gagamitin yan? Sa tubigan? At pati natin si Miss Babylin Forte Mahal, good morning, na maagap mo na naghahatid. At sa aking Unica-iha na maagap ding nagising. Irene Regulin Forte Chavez, good morning. Alang-alang sa iyong tanong, Ariel Perinya Paner, sabi dito, ang Metro Manila Council o MMCA ay ipinasa ang MMDA Resolution Number 24-22 Series of 2024 nagbabawal sa e-trikes, tricycle, pedicabs, puskat at kuliglig mula sa pagdaan sa pagbiyahe sa national roads, circumferential roads at radial roads sa rehiyon ng Metro Manila. Ito simula April 15, 2024, pinatupad ang pagbabawal ng multa na may 2,500 at posibilidad na impoundment para sa nahuling lumabag. Bukod pa rito, ang Land Transportation Office ay nagpahayag ng e-bikes, e-trikes at tuturing na motor vehicles sa ilalim ng Republic Act No. 4136, Land Transportation and Traffic Code, particular na Section 5A, na nagsasabing walang motor vehicles na maaaring gumamit ng publikong hay, kundi maayos na nakarehistro. Yun ang problema, hindi marehistro, wala kasing engine number. Sa pinakauling simula December 1, 2025, malinaw na ipatutupad ng LTO at autoridad na pagbawal sa e-trikes matatagpuan sa National Highway at tulin at i-impound. Ayon sa nasabi regulasyon at mga opisyal, paliwanag ang mga sumusunod na pangunahing dahilan. Ito yung mga dahilan. Sabi ni Ariel Perinya Paner, pwede naman po ata na bake lane, sila padaanin, kailangan lang ang clearing operation at mga kalsada na ginagawang parking na mga ilang vehicles corrected by, tama po kayo dyan. Kaya nga tayo nagkaroon ng road widening Kaligtasan sa kalsada, may tumataas sa bilang ng aksidente at insidente na paglabag sa traffic o dulot ng e-trike at e-bikes na gumagamit ng maling kalsada. Yun pala yung dahilan. Ito yung unang dahilan na yung aksidente at insidente. Ay bibigyan natin ng kaukulang training. Pinakamaganda ho niyan ay i-train yan sa TESDA at magkaroon ng tinatawag ng National Certificate
para sa pagmamaneho ng mayan para magkaroon ito ng mga kaalaman sa safety, nung safety na pagmamaneho ng safety ha. Pagmamaneho ng safety. Pag nagmamaneho, kailangan tayo ay safe palagi. Tapos dito, problema sa regulasyon at accountability. Maraming e-trike, e-bike ang hindi nakarehistro. Kaya kapag may na-aksidente o krimen, mahirap tukuyin kung sino ang may pananagutan. Ay di gawa natin noon ng paraan. Ay kaya ang mga batas naman ay ginagawa ng tao eh. Ito kasi ang tingin natin dito, sa bagay nakakapagpa-traffic kung nasa unahan mo pabagal. Pero magbibigyan nyo sila ng linya kung saan pwedeng dumaan, aba ay ito po ay pumasok sa bansang Pilipinas tapos hindi mapapakinabangan. Kaya ho itong pagtatanong nyo, binigyan natin daan kaagad. Ano po? Hindi pantay na regulasyon kumpara sa ibang sasakyan, traditional tricycle o pampasahero sasakyan. May requirement na franchise lisensya, insurance at regulasyon ng mga e-trike. Bikes ay karaniwang hindi sumasailalim sa ganong proseso kaya nagdudulot ng unfair advantage at maaring hazard sa ibang motorista. Ay dilagyan po natin. Binabanggit na nga ninyo yung wala. Ay di ilagay po natin. Yan naman po ay hindi sabing madali, hindi mahirap. Pero kung gagawin, ay sabi nga ay pag gusto ay may paraan, ay kapag pag ayaw ay maraming dahilan. Away tuloy ang ating nababanggit kasamang Ariel Panere. Maaari silang gumamit ng bicycle lanes kung available na sa patakaran para sa light electric vehicles. Alam niyo, napakaganda kung iisipin. Ito po ay walang ibinubugang usok talagang nga naman, limitado lang din ang paggamit sa mga regulasyon na nasabing e-truck ay para lamang personal use at hindi bilang pampasahero, pampublikong transportasyon lalo sa mga national road. O di wag gawing pampasahero. Ako. Hindi maaaring baguhin o lagyan ng sidecar ang e-truck, madalas ginagawa ng para pasahero upang hindi maging impractical at delikado ang mga driver ng e-vehicle ay kailangan valid driver's license. Kung wala lisensya o reason, maaaring i-import ang sasakyan. Ito yung MMDA Regulation number 24-022. Bawal ang e-bike, e-trikes. Ano po? At puskat sa National Radial Circumferential Roads at Metro Manila. Ang Republic Act number 4136, Land Transportation and Traffic Code Section 5A, ipinapahayag na ang mga motor vehicles na gagamit ng public way dapat rehistro at e-bike ay tutuloy na motor vehicles. Electric Vehicles Industry Development Act, IVIDA, Implement Rules and Regulation ayon sa paliwanag na LTO at LLBS na may design ang weight speed under the threshold of ginagamit ng pribado lugar, hindi pa publikong highway lang ang karaniwang pinahintulutang gumala. Pero kung isipin nyo, yung mga nakasakay sa e-trike, nag-ambag po sa karsada at nagbayad din ng buwis. Kung kinakailangan tilagyan ng daan, bakit naman po ang hindi? Ito mo ito yung saloobin Ang pagbabawal sa e-trike ay pangunahing kalsada ay hindi simpleng diskriminasyon o pagsupil sa alternatibong transportasyon. Ito ay batay sa praktikal na konsiderasyon, kaligtasan at regulasyon. Pagkakasunod-sunod ng trapiko at patas na aplikasyon ng batas, hindi maaari sa mga e-trike na hindi rehistrado walang lisensya ng driver na gumagamit bilang pampasahero sa sakyan na national road. Kinikilala ng mga otoridad na ito ay maaari mapanganib kaligtasan na kaysa ng trapiko. Ito bang bisikleta, may lisensya po ba o wala? Di po ba? O di pa kunin na rin natin ang lisensya yung mga nagbabike. Nilagyan lang yun, kaya nga e-bike Nilagyan lang ho ng electric, kaya electronic bike. Kaya nga pagkaganyong nagtatalo, ang sabi ng marami, at aking professor sa PUP Lopez, kapag yung batas ay medyo hindi na nagkakasundo, ay natanging korte po yung sasagot diyan. At tama itong mga binabanggit mo dito, Ariel, kasamang Ariel Pereña Paner. Ang oras, alas 6:18, at General Flag Officer Pinabla, destabilization versus Pangulong Marcos di na apekto
sa panawagang magbitiw. OFW kumpirmado na sawi sa sunog sa Hong Kong, sunog sumiklab sa Senado. At rin na po ang detalye mga kapatid. Manila, Philippines, nagpalabas ng manifesto at ang unwavering support ang solidarity para sa Pangulo at Commander-in-Chief ng grupo ng mga retired active officers and forces of the Philippines, National Police, PNP, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management, Minority at Bureau of Protection. Sa kanilang memo, kinundina ng Association of General Flag Officers at po ang kanina political noise na agitation na nanawagan sa mga militar na sa support ng Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ginit na agpo ng prinsipyo ng civilian supremacy at nangingibabaw sa AAP at Article 15, Section 5 na saling batas na may mandato ang militar at hindi makisawsaw sa politika. We strongly condemn and reject call for the AAP to engage in constitutional acts, military adventurism ayon sa kanilang pahayag. Pinabuti na agpo ang kanilang buong tiwala sa pamunuan ng AAP. We expect our absolute vote of confidence in the AAP leadership. We commend their steadfast refusal to be swayed by partisan interests and firm resolve to keep the AAP and unite, professional, loyal to the Constitution. Dagdag pa nila. Pinirma ng manifesto ni Third Major General Gerardo Layog, Agpo President at Chairman ng Board kasama ang iba pang official trustees at 75 members ng samahan. So ganito, pinapuri ng AAP ang deklarasyon na Agpo na atahasan tumututo sa panawagan destabilisasyon laban kay PBBM. Sinabi ng AP ang mensahe na Agpo ay tinuturing nila makapangyarihang paalala na ang pagkakaisa at dati at kasalukuyang membro ng militar isa sa pinakamalakas sa sandigan ng bayan ng mga organisasyon. Share naman sa mga nanonood natin sa Facebook Live. Sa bayan po tayo nakikinig sa 90.3 Magic FM at sa iba't ibang page at Facebook po ng inyong lingkod, Relio Tonton Chavez. Ang oras alas 6:21, Pangulong Marcos di maapekto sa panawagang magbitiw. Manila, Philippines, hindi makaka-apekto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nanawagan na magbitiw sa pwesto ayon kay Communications Secretary Dave Gomez. Ginawa ni Gomez ang payag kasabay ng libu-libong protesta kahapon, November 30, na umiling na panunugin na sa corruption sa flood control project. Sinabi ni Gomez ng panayam ng ANC na tatapusin ng Pangulo ang trabaho sa simula niya. Pinaalala pa ni Gomez na mismo ang Pangulo ang nagbunyag ng mga anomalya sa flood control project sa kanyang mahinamang kayo, SONA. Matatanda, pinakita rin ng Pangulo sa ginawang inspeksyon ng mga palpak na proyekto ng Bulacan. Sinabi rin ni Gomez na sinasubaybayan ng administrasyon, demonstrasyon at ginagalang ng gobyerno ang karapatan ng mga mamayan na magpayapang, magtipon at magpayag ng galit. Pero ipinunto ni Gomez ang halaga sa pagsunog ng due process. We feel you, we hear you, and we will not disappoint you. Tandaan lang natin, kailangan nating tingnan ang process sa lahat ng mga ito, ani ni Gomez. Aniya, bago magpasko, marami ang makukulong. Kasama diyan ang mga tinatawag na Big Peace. At OFW kamado na sawi sa sunog sa Hong Kong, Manila, Philippines. Isang OFW kamado na sawi sa malaking sunog na sumiklab sa 8 high-rise building sa Tai Po, district ng Hong Kong noong Miyerkules. Ayon sa Department of Migrant Workers, DMW, kinurpiman mga Philippine Consulate General PCG sa Hong Kong sa Sabado ang gabi ang malungkot na balita. With sadness, the Philippine Consulate General in Hong Kong confirmed the passing of overseas Filipino worker from the Tai Po fire incident. Far from her native home, she had made innumerable sacrifice to provide better life for her family. Ang Facebook post ni PCG na binahagi sa video ng DMW. The Consulate General extend our heartfelt condolence to her family, friends, and loved ones. This trying time, anito pa. Iniyak din naman ng PCG na patuloy itong magsasagawa ng on-the-ground operation
upang alamin ang kalagayan tulungan ng OFW na apekto ng sunog. Kinumpirma rin ng mga ligtas na kalagayan ng 84 na OFW sa lugar habang isa sa nasugatan at 7 ang biniripika sa kalagayan. Kaugnay nito, binisita ng DMW Secretary Hans Leo Cagdac ang Overseas Workers Welfare Administration OWA, Administrator PY Kaunan ang pamilya na sa nasabing OFW. Tiniyak din ni Cagdac na pagkakaloban nilang police assistant ang pamilya ng biktima. We assure the 10-year-old son of our dear OFW that her mother live in her heart forever and will want nothing more than leave him. Finish his studies ani Cagdac na patidang nais na anak ng biktima maging firefighter o bumbero upang wala aniyang mamatay sa sunog. At usapang sunog, ito pa mga kapatid, pakinggan nyo. Manila, Philippines, sumiklab ang sunog sa isang kwarto ng Senado kahapon ng umaga ayon sa Bureau of Fire Protection. Nagsimula ng sunog alas 6:30 ng umaga at umut lamang sa ikalawang alarma. Dakong alas 7:43 na umaga na makontrol ang sunog na declare fire out ng alas 8:20 ng umaga. Hanggang kahapon, imbestigahan pa rin kung ano ang pinagmulan ng sunog sa nangyari sa room 308 o ang Legislative Technical Affairs Bureau. Ayon sa isang gwardiya na nagbabantay sa Senate building, wala silang narinig na fire alarm at nakita lang na sa mga luso. Agad ding nagtungo sa Senado ang ilang kawanin ng Senate Blue Ribbon Committee para i-check kung nabasa ang mahalagang dokumento ng kanilang pag-iingat. Blue Ribbon nag-imbestiga sa Manobel Flood Control Project. So ganito, iniyak na Senate President Vicente Tito III na walang maapektuhan sa importanteng dokumento ng sunog. Rest assured that all pertinent Senate documents, including those of the Blue Ribbon Committee, remain intact, safe, and completely unaffected by the fire. The Senate is working closely with the BFP and internal security to ensure the continued safety of the premises of the personnel and to prevent similar incident moving forward. Ani ni Soto, sinabi ni Soto na tumulo sa session hall ang tubig na ginamit sa pagkatay ng apoy sa room 308 at tinutuyo na ito ng maintenance team ng Senado para sa session ngayong araw ng Lunes, Disyembre 1. At sa inyo ang national na balita, ang inyong tagapagbalita, Tonton Chavez. Ayan mga kababayan, nung nakaraan buwan o 2 buwan nakakaraan ng masunog naman yung DPWH. Ano? Tapos ito naman, Senado. Sabi nga nung iba ito ba yung pwedeng pagmulan na sunog dyan sa Senado, no? Sa opisina ng DPWH, bakit naman halos yung mga kung kailan nag-iimbestiga, saka naman merong nagaganap na sunog na ganyan. Buti na lang kamo, itong mga nagrarally ay hindi dyan pumunta sa Senado. Nako, kung nagkataon, kung dyan kayo nagrally tao sa susunog, baka mamaya ako naman. At ito pa, no, alam nyo ba na itong ating mga OFW dyan sa labas ng bansa, alam nyo ba ang dahilan kaya yan ay nasa labas ng bansa? Para bigyan ng maganda at maayos sa buhay ang kanyang pamilya. At alam nyo naman ba kaya nasa labas nila ng bansa? Ang oportunidad nila ay naroroon at wala rito sa Pilipinas. Naniniwala ba kayo mga kababayan na kung ang oportunidad ng isang mga manggagawa o mga manggagawa ay nagkakaroon ng magandang sahod o hindi maganda, ano yan, beauty contest, yung maayos na sahod at nakakatugon sa mga pangangailangan sa pag-aaral, pagkain at pang-araw-araw na gastusin, sa inyong pakiramdam mga kababayan, ano sa inyo sa loobin, yan ba ilalabas ng bansa? Alam nyo, nung ako ay lumabas ng bansa noong 1997, no, una ako nakipagkwentuhan sa mga Pilipino roon, binabanggit nila ay mag-ingat tayo pari-pareho dito kasi tayo nang umalis sa Pilipinas, tayo ay pasahero. Pakinggan nyo mabuti po ito, tayo ay pasahero at huwag tayong uuwi na tayo ay isa ng bagahe.
Alam niyo ba yung mga bagahe, yung mga iba't ibang uri ng box na nakalagay doon sa mga kargo ng eroplano, ano? At yun ang iniiwasan ng lahat ng OFW na umuwi sila na isa ng bagahe at malapag sa Pilipinas na binubuhat, hindi naglalakad. Medyo masakit-sakit po yan ha. Hindi medyo talagang napakasakit yan sa mga iniwang kaanak ano, unang-una, kalimitang OFW breadwinner po yan. Marami yang ibinibigay na mga paborable o pabor sa mga kamag-anak, hindi lang sa pamilya kundi sa mga kamag-anak. Kasi kapag ang isang pamilya nasa abroad, lahat ng kamag-anak niyan na malalapit sa kanya ay laging nakasandal at humihingi ng tulong dahil sa kakapusan ng hanap buhay. Ngayon, yung problema, yung kakapusan ng hanap buhay, mga kababayan, ano, na dapat ito ay tingnan ng ating pamahalaan, ano ba yung pwedeng gawin na tayo ay umasenso? Ito na, kabi-kabila ng mga nakawan sa ating gobyerno. Hindi lang yung mga flood control, yan lang yung ating yan lang yung ating mga nabubunyag. Ay yung mga hindi pa nabubunyag na mga nakawan, paano pa? Kaya paano na ito lilinisin, mga kababayan? Kasi pulot dulo nito kaya nasa labas ng bansa yung ating mga kababayan dahil lang dyan sa kahirapan dito sa Pilipinas. Ilan na bang mga bansa yung nakasabay natin ng mga panahon ng pagkatapos ng digmaan ay napakauunlad na ngayon. Pero napag-iwanan tayo, mga kababayan. Yung malalalim na dahilan, yung malalalim na tinatawag natin na paano magbabago ang bansang ito, lahat yan ay nakasagutan. Ang kasagutan ay nasa atin. Kasi lahat ng mga yan ay inihalal natin. Baka naman, kaya naman nagkakaganyan ang ating bansa. Mismong tayo mismo, mga Pilipino ang problema. Bakit? Ilang porsyento po sa Pilipinas sa pagka-eleksyon ay nagpapabayad? Tumatanggap ng pera, ilang porsyento po? At ito'y nagdudulot po ito ng gabay o giya sa ating mga politiko na ang gagawin na lang nila sa pagdating ng eleksyon ay mag-aabot ng pera, pagbibigay ng kakarampot, at ang pagkabig ay malaki. Pagmasdan nyo ang nanunungkulan sa ating bayan. Nasaan kayo at nasaan sila? Nasaan ang mga Pilipino at nasaan ang nanunungkulan? Gano'n na ba kalayo ang agwat? Yan po yung iiwanan ko sa inyo. Gano'n na po kalayo ang agwat ng mga mamamayan sa mga nanunungkulan. Ito na po ang kabuuan ng programang Tinig ng Masa. At lagi po tayo nagpapaalala na napantayan po natin ang pondo ng bayan para sa bisyong maayos at makamtan. Ang nyo nakasama sa Facebook Live at sa Papawid. Relyo Tonton Chavez is the best. Panalo tayo dito. Bye-bye, bye-bye, bye-bye! Bye-bye! Magkita-kita ulit tayo bukas. Alas 6 hanggang alas 6:30. God bless! Ingat! Ingat!